Kahit bumaba ng bahagya ang presyo ng bigas, tumaas naman ang presyo ng ilang gulay, karne ng baboy, manok at isda, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong Enero. Ang Department of Agriculture balak magtakda ng maximum SRP sa karne ng baboy. Saksi si Bernadette Reyes. Bago pa magbukas ng tindahan, nagpalit na ng presyo ng ibinibentang bigas si Belen sa pwesto nila sa Mutya ng Pasig Public Market. Simula kasi ngayong araw, ibinaba na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price para sa 5% broken imported rice. Ito nga, dating 56, so ginanawa na namin 55. Para makasunod din kami. Basta kumita kami kahit kaunti. Pero si Shane, hindi pa kayang magbaba ng presyo. Bababa na lang po namin ang presyo bago mag-February 15 as long as maubos na lang namin yung aming old stock. Ayon sa Department of Agriculture, wala munang padadalhan ng notice of violation basta't sumunod sila sa bagong presyo sa lalong madaling panahon. Sa February 15, sisimulan na rin ipatupad ang maximum SRP sa mga probinsya. Yung iba talaga inuubos yung nabiling stock na mas mataas. Palagi naman ganun, we are okay with that. And then doon sa iba, dahil dumating na yung kanilang supply na mas mura, they immediately comply with the 55 pesos. Ang target, maibaba pa ang maximum SRP sa 49 pesos kada kilo sa Marso. Ayon sa Department of Agriculture, target ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng bigas sa level nito bago sumipa noong July 2023. Ang target, 41 pesos kada kilo sa regular milled rice, 45 pesos naman sa well-milled. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pababa nga ang presyo ng bigas nitong Enero. Negative 2.3% ang naitirang inflation rate ng bigas nitong January 2025, kumpara sa positive 0.8% noong Disyembre. Ito ay lowest since June 2020, kung saan nagkaroon tayo ng minus 2.8% inflation. January 2024 is about 22.6%. At tuloy-tuloy ito hanggang July na nasa 20.9%. Pero kahit bumaba ng bahagya ang presyo ng bigas, tumaas naman ang presyo ng ilang gulay, karne ng baboy, manok at isda. Ang mga yan ang nakaapekto sa food inflation rate na mula 3.5% noong Disyembre, tumaas sa 4% nitong Enero. Nanatili naman sa 2.9% ang headline inflation o bilis ng pagtaas sa presyo ng produkto at serbisyo nitong Enero. Ayon sa Department of Agriculture, gaya sa bigas, magtatakda rin ng maximum SRP sa baboy. Pero pag-uusapan pa kung magkano at kailan ito ipatutupad. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.